Naranasan mo na bang tumayo sa pet shop habang nakatitig sa halos walang katapusang hilera ng mga produkto? Sa isang banda, ang mga malutong na dry food. Sa kabilang banda, ang mabangong wet food. At iisa lang ang tanong sa iyong isip, ano nga ba ang pinakamahusay para sa aking fur baby? Ito ay isang walang katapusang debate, isang tunay na labanan ng mga higante sa mundo ng pagkain ng alagang hayop. Dry laban sa wet. Ngayon, hindi tayo kakampi sa kahit kanino. Babanggitin natin ang siyensya at mga datos para tuldukan ang usaping ito. Minsan at para sa lahat. At maniwala ka, ang sagot ay tiyak na ikagugulat mo. Para umpisahan, balikan natin ang nakaraan. Dahil mahigit 100 taon na ang nakalipas, wala pa talagang ganitong klasing pagpipilian. Kumakain lang ang mga hayop ng tira-tira mula sa mesa ng tao o kaya'y kung ano ang makita nilang pagkain sa kanilang paligid. Ang komersyal na pagkain ng alaga ay imbensyon ng ika-20 siglo at ang dry food ang naging tunay na revolusyon pagdating sa kaginhawaan. Pinahaba nito ang shelf life ng pagkain, madaling sukatin ng dami at hindi na kailangang mag-alala sa pagkasira. Mula sa sandaling iyon nagsimula ang dakilang labanan. Kaya, simulan natin sa pinakahalata. Kung pagiging praktikal ang pag-uusapan, talagang panalo ang dry food. At aminin natin, ang pinakamalaking bentahe nito ay ang matinding kaginhawaan na hatid nito sa may-ari. Aminin, iyan ang nakakahalina. Ang isang malaking sako ng dry food ay pwede lang ilagay sa bodega at mananatili yan doon ng buo at sariwa sa loob ng buwan. Hindi nito kailangan ng ref. Hindi ito madaling masisira pagkabukas ng pakete. At ang mismong pagpapakain, aba, napakadali lang. Sa gitna ng pagmamadali sa umaga, habang huli ka na sa trabaho. Pero ang pagpapakain sa alaga mo, 10 segundo lang. Kumuha ng sukatan, ibuhos ang malulutong na butil sa mangkok. At ayun na, handa na ang almusal. Walang tirang dilata na kailangang ilagay sa ref. Walang maruming kutsara at walang hugas mangkok agad pagkatapos kumain. Higit pa rito, ang dry food ay nagbibigay daan sa tinatawag na free feeding. Pwede mong iwanan ng pagkain sa mangkok buong araw. Lalo itong angkop sa mga pusa na likas na mas gusto ang madalas na pagkain pero paunti-unti lang. Pwede silang lumapit sa mangkok kahit kailan nila gusto. Ang pagiging simple at walang kaartehan nito, yan ang pangunahing dahilan kung bakit milyon-milyong pet owners sa buong mundo ang pumipili ng dry food. Ngunit ang kaginhawaan ay hindi lang ang lahat. Mayroon pang isa na kasing lakas din na argumento na tiyak na narinig na ninyo. Ito ay ang kalusugan ng ngipin. Sa loob ng maraming dekada, sinasabi sa atin na ang matitigas at malutong na kibble or dry food ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ng tartar o dumi sa ngipin. Ang lohika ay tila simple at madaling maintindihan. Kapag nginunguya ng alaga ang pagkain, ang matigas nitong texture ay mechanical na naglilinis ng plaka mula sa ibabaw ng ngipin. Parang isang maliit na nakakaing sipilyo sa bawat oras ng pagkain. Ang argumentong ito ay naging isa sa mga pundasyon sa pagpopromote ng mga dry food. Para sa maraming may-ari ng alaga, ito ang naging pangunahing dahilan. Siyempre, dahil ipinangako nito hindi lamang ang malulusog ng ngipin para sa alaga, kundi pati na rin ang pagtitipid sa mamahaling paglilinis ng tartar sa veterinaryo. Ang ideya na ang pagkain ay sabay na makakabusog at makakapag-alaga sa bibig ay tunog napakakaakit-akit. Pero ganoon ba talaga kasimple ang lahat? Talaga bang gumagana ang karaniwang dry food bilang sipilyo? Sa nakakaintrigang tanong na ito, tiyak na babalik tayo mamaya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na malaking concern para sa marami, ang pera.
Kung ikukumpara natin ang presyo ng bawat serving ng dry at wet food, halos palaging malinaw ang resulta. Ang dry food ang talaga namang panalo sa pagiging matipid dahil sa mababang moisture content at mataas na konsentrasyon ng nutrients, mas malaki ang matitipid mo kung bawat kaloriya ang pag-uusapan. Halimbawa na lang, bumili ka ng isang malaking sako, sabihin nating 10 kilo, ng dry food. Sapat na ito sa isang pusa sa loob ng ilang buwan. Ngayon, isipin mo naman kung gaano karaming lata or pouch ng wet food ang kailangan mong bilhin para sa parehong panahon. Malaking malaki ang magiging diferensya sa presyo. Para sa mga may-ari ng malalaking aso o maraming alagang hayop, madalas itong nagiging pangunahing konsiderasyon. Sa dry food, masisiguro mong makakakain ng dekalidad na pagkain ng alaga mo nang hindi gaanong mabigat sa bulsa. Kaya naman, ito ay isang praktikal at matalinong pagpipilian pagdating sa pinansyal. At ito ang magdadala sa atin sa susunod na mahalagang punto. Sa totoo lang, ang dry food ay isang siksik na pinagmumula ng enerhiya. Isipin ninyo na halos lahat ng tubig ay inalis sa pagkain. Ang natitira na lang ay ang pinakamahalagang sustansya: protina, taba, carbohydrates, at bitamina. Ito ang dahilan kung bakit ang isang maliit na dami ng dry food ay may mas mataas na kalori kumpara sa parehong dami ng wet food. Isang dakot lang ng crunchy na butil ay maaaring maglaman ng kasing daming enerhiya ng isang buong sachet ng wet food. Ito ay isang malaking kalamangan para sa mga aktibong hayop na mahilig gumalaw at mabilis maubos ang kanilang kalori. Halimbawa, sa mga working dog o sa mga pusang palaboy. Maganda rin ito para sa mga alagang hayop na mahina ang gana kumain o yung tinatawag nating maselan kumain. Kahit kaunti lang ang kainin nila, makukuha na nila ang sapat na enerhiya na kailangan nila. Subalit, mayroon ding kabaligtaran ang mataas na kalori na ito. Dahil sa dry food, napakadali nating mapakain ng sobra ang ating alaga, lalo na kung hindi sila gaanong aktibo. Ilang butil lang na sobra sa bawat araw at hindi mo namamalayan, lumilitaw na ang karagdagang timbang na maaaring magdulot ng labis na katabaan at mga problema sa kalusugan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kabilang panig ng barya. Dahil ang mataas na konsentrasyon at kaginhawaan ay may napakaseryosong masamang dulot. At ito marahil ang pinakapangunahin at pinakamabigat na argumento ng mga sumasalungat sa paggamit ng dry food: ang mababang nilalaman ng tubig. Ang dry food ay naglalaman lamang ng halos 10% ng tubig. Napakaliit nito, talagang kulang. Balikan natin ang biology. Ang mga ninuno ng ating mga pusa ay mga hayop sa disyerto. Ang kanilang katawan ay evolusyonaryong idinisenyo upang makuha ang halos lahat ng kailangan nilang likido, hindi sa pag-inom, kundi diretso mula sa kanilang nahuhuling pagkain. Sila ay natural na may mahinang pakiramdam sa pagkauhaw. Mas umiinom ang mga aso kumpara sa pusa. Gayunpaman, ang natural nilang kinakain ay mamasa-masang pagkain din. Kapag ang alagang hayop ay kumakain lamang ng dry food, kailangan nitong punan ang kakulangan ng tubig sa pamamagitan ng pag-inom ng napakaraming tubig. Pero ginagawa ba nila ito? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil dito, ang katawan ng hayop ay laging nasa estado ng bahagyang pagkatuyo, dehydration. Nagdudulot ito ng matinding pasanin sa mga bato at sa buong sistema ng pag-ihi. Nagiging mas puro ang ihi na lubos na nagpapataas sa panganib ng pagbuo ng mga kristal at bato. At ito ay hindi lang basta teorya. Ito ang mapait na katotohanan na nakikita sa mga veterinaryong klinika. Suriin natin ng mas malalim, diretso sa pinaghalo-halo ng mga malutong na butil na ito.
Paano ba ito ginagawa? Para maging matigas at matibay na butil ang pinaghalong harina ng karne, taba at mga butil, yung hindi madaling madurog, kailangan ng mga pampabuklod at kadalasan mga carbohydrates ang gumaganap sa papel na ito. Ang starch na matatagpuan sa mga pananim tulad ng mais, trigo o bigas ay napakagaling na pandikit para pagdugtungin ang lahat ng sangkap sa proseso ng ekstrusyon. Dahil dito, sa maraming uri ng dry food, lalo na sa mga abot-kayang presyo, napakataas ng nilalaman ng carbohydrates. Minsan, umaabot pa ito ng 40 or 50%. Ngayon, isipin natin, sino ba talaga ang mga alaga natin? Sila ay mga carnivore, mapa-obligate man or facultative. Ang kanilang sistema ng panunaw ay nilikha para sa pagtunaw ng protina at taba mula sa hayop. Ang napakaraming carbohydrates ay isang hindi natural at labis na pasanin sa kanilang katawan. Maaari itong magresulta sa pagtaba, problema sa panunaw, at maging risk factor pa sa pagkakaroon ng diabetes, lalo na sa mga pusa. Ngayon, dumako naman tayo sa kabilang panig ng ating usapin. Dito, sasalubong sa atin ang mabango, makatas, at nakakaganang wet food. Ang pangunahin at hindi matatawarang benepisyo nito ay makikita mismo sa pangalan, ang nilalaman nitong tubig o moisture. Ang dami ng tubig sa wet food ay karaniwang umaabot mula 70 hanggang 85%. Halos kapareho ito ng dami ng tubig na matatagpuan sa natural na biktima ng isang mandaragit tulad ng daga o ibon. Kapag kumakain ang alaga ng ganitong uri ng pagkain, sabay siyang kumakain at umiinom. Ang kanyang katawan ay nakakakuha ng likido sa pinakanatural at pisyolohikal na paraan. Napakahalaga nito para sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga bato at ng buong urinary system. Para sa mga pusa na, gaya ng naaalala natin, ay may mas mababang pakiramdam ng pagkauhaw, ang wet food ay hindi lang simpleng pagkain. Ito ay isa ring tunay na paraan upang maiwasan ang pagkabuo ng bato sa urinary tract at chronic kidney failure na ilan sa pinakapangkaraniwan at delikadong karamdaman. Ang pag-inom ng sapat na likido ay nakakatulong upang maging mas malabnaw ang ihi, na lubos na nagpapababa ng panganib ng pagkabuo ng mga kristal at bato. Ito ang eksaktong sitwasyon kung saan ang porma ng pagkain ay direktang nakakaapekto sa kalusugan. Isipin ninyo ang inyong sarili. Ano ang mas nakakagana para sa inyo? Isang tuyo at walang lasang biskwit o isang makatas na piraso ng karne na may mabangong sarsa? Sa tingin ko, halata ang sagot. Ganon din sa mga hayop, pero ang pang-amoy nila ay mas matalas ng ilang beses. Ang wet food ay may mas matindi at mas mayamang amoy ng karne at may kaakit-akit na tekstura. Para sa mga piling-piling alaga na namimili sa pagkain, ang dilatang pagkain or pouch ay isang tunay na kaligtasan. Ang amoy nito, kapag ininit sa room temperature, ay lalong nagiging matindi at kayang hikayatin kahit ang pinakamapili sa pagkain. Ito rin ay mahalagang opsyon para sa mga matatandang hayop na bumababa na ang pang-amoy at gana sa pagkain habang tumatanda. O kaya, para sa mga alagang may sakit at ayaw kumain. Sa ganitong mga sitwasyon, madalas na nakakatulong ang wet food para ibalik ang gana at makakuha ng mahahalagang sustansya para sa paggaling. Ang malambot nitong tekstura ay perpekto rin para sa mga hayop na may problema sa ngipin o gilagid na nahihirapang ngumunguya ng matigas na kibol. Balikan natin ang sangkap. Kung pag-uusapan ang dekalidad na wet food, mas malapit ang formula nito sa natural na dieta ng isang carnivore kumpara sa dry food. Subukan mong magbukas ng lata ng magandang wet food. Kadalasan, makikita mo doon ang tunay na mga piraso ng karne
o isda na nasa jelly o sauce. Ang teknolohiya sa paggawa ng wet food ay hindi nangangailangan ng napakaraming carbohydrates bilang pang-ugnay. Kaya naman, sa listahan ng sangkap, ang mga sangkap na karne ang laging nasa unahan, tulad ng nararapat. Ang antas ng protina kapag kinumpute sa dry matter ay karaniwang mas mataas sa wet food, habang mas mababa naman ang carbohydrates. Dahil dito, mas pisyolohikal ang pagkaing ito, lalo na para sa mga pusa na likas na karniboro. Ang kanilang katawan ay perpektong idinisenyo upang kumuha ng enerhiya mula sa protina at taba at hindi mula sa carbohydrates. Kaya naman, ang dieta na nakabatay sa dekalidad na wet food ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na kalamnan at pag-iwas sa labis na pagtaba na kadalasang pinupukaw ng labis na carbohydrates. Ang wet food ay hindi lang basta treat. Para sa ilang hayop, ito ay tunay na gamot. Isipin mo ang isang pusa na may diagnosis na chronic kidney disease, sakit sa bato, or urinary stone disease, bato sa pantog. Para sa kanya, napakahalaga na makakonsumo ng maraming likido hanggat maaari. Nakakatulong ito upang mabawasan ang bigat sa mga apektadong bato at linisin ang urinary tract na pumipigil sa pagbuo ng bagong kristal. Sa ganitong mga sitwasyon, halos palaging ipinipilit ng mga veterinaryo na ilipat ang hayop sa wet food diet. Halos imposibleng pilitin ang ganyang pusa na uminom ng sapat na tubig sa mangkok. Ngunit ang wet food ang sumasagot sa problemang ito sa natural na paraan. Gayun din sa mga hayop na may diabetes. Ang low carbohydrate diet na mas madaling maibigay sa pamamagitan ng wet food ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar level. Ang wet food ay isa ring malaking tulong sa mga hayop na constipated, hirap dumumi. Ang karagdagang moisture sa kanilang pagkain ay nakakatulong palambuti ng dumi at mapabuti ang paggalaw ng bituka, peristalsis. Sa mga sitwasyong ito at marami pang iba, ang pagpili ng wet food ay hindi lang dahil sa gusto, kundi isang direktang pangangailangang medikal. Pero lahat ng maganda ay may katumbas na halaga, at ang wet food ay isang malinaw na halimbawa nito. Aminin na natin, magastos ito. Kung tutuusin ang presyo kada kalori, halos palaging mas mahal ang wet food ng ilang beses kumpara sa dry food. Bakit kaya ganoon? Una, binabayaran mo ang tubig. Umaabot sa 85% ng laman ng lata ay purong tubig. Pangalawa, mas mahal ang mismong balot, ang lata o ang laminated pouch, kumpara sa simpleng sako. Dagdag pa, mas magastos din ang proseso ng paggawa at pagpreserba nito. Kaya, kung pipiliin mong pure wet food ang ipapakain sa iyong alaga, asahan na tataas ng malaki ang gastos sa pag-aalaga nito. Para sa may-ari ng isang malaking aso, tulad ng Great Dane, ang ganitong uri ng pagkain ay maaaring maging seryosong gastusin sa budget ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit ang mataas na presyo ang madalas nagpapahinto sa mga may-ari na tuluyang lumipat sa wet food, kahit pa nauunawaan nila ang mga benepisyo nito. Hindi tulad ng dry food, ang wet food ay maselan. Sa wet food, hindi na prioridad ang kaginhawaan. Kapag nabuksan mo na ang lata o pouch, nagsisimula ng tumakbo ang oras. Ang iwanan ng pagkain na ito sa mangkok buong araw, lalo na sa mainit na panahon, ay hindi talaga pwede. Mabilis itong matuyo at mawala ng amoy, kaya nawawalan din ng gana ang alaga. Ang mas malala pa, mabilis dumami ang bakterya rito. Kaya, ang mga tira-tirang pagkain ay kailangang ilagay agad sa refrigerator, nakasarang mahigpit ang takip ng lata o ilipat sa isang lalagyan. Bago ang susunod na pagpapakain, mas mainam na bahagyang initin ito para maibalik ang bango nito. Lahat ng ito ay nangangailangan ng disiplina at karagdagang gawain mula sa may-ari.
Kung nakalimutan mong alisin ang mangkok, may panganib na magkaroon ng problema sa tiyan ang iyong alaga. Naubusan ng pagkain sa lata, kailangang magbukas ng bago, hindi gaya ng dry food na dinadagdagan lang mula sa sako. Para sa mga taong abala sa trabaho o madalas umalis at iniiwan ng alaga ng mag-isa buong araw, ang mga ganitong abala ay maaaring maging matinding dahilan para mas piliin ang dry food na mas madaling gamitin. At huwag nating kalimutan ang kalinisan. Ang pagpapakain ng wet food ay bihirang maging malinis. Ang mga piraso ng pagkain na may sarsa o ang pate ay madaling kumalat sa mangkok, sa paligid nito, at kung minsan, pati na rin sa bigote at nguso ng alaga. Lalo na kung mayroon kang alagang pusa na may mahabang balahibo sa mukha, gaya ng Persian cat. Pagkatapos ng bawat kainan, madalas ay hindi lang ang mangkok ang kailangan mong hugasan, kundi pati na rin ang sahig sa paligid nito at linisin ang mismong alaga. Para sa iba, maliit na bagay lang ito, ngunit para sa maraming may-ari na pinahahalagahan ang kalinisan at kaayusan, ito ay nagiging araw-araw na gawain na nakakapagod. Bukod pa rito, ang spesipikong amoy ng wet food na gustong-gusto ng mga alaga ay hindi laging nakakatuwa para sa mga tao. Maaari itong maging medyo matapang at nakakairita. Ikumpara ito sa halos walang amoy na dry food. Kitang-kita ang pagkakaiba. Kaya, kung pipili ka ng wet food, maging handa sa kaunting, ngunit regular na kalat sa kusina. At ngayon, panahon na para sa isang malaking pagbubunyag. Halina't balikan natin ang isa sa mga pangunahing maling akala na binanggit natin sa simula. Ang ideya na nililinis ng dry food ang ngipin ng ating mga alaga. Pakinggan, mukhang makatuwiran, hindi ba? Pero ganoon ba talaga ito? Sa kasamaang palad, sa karamihan ng pagkakataon, hindi. Isipin mo na lang tayo mismo kapag kumakain ng crispy na biskwit o cracker. Nililinis ba nito ang ating mga ngipin? Sa halip, mas madalas pa nga, nananatili ang mga mumo sa pagitan ng ating mga ngipin. Ganyan din halos ang nangyayari sa ordinaryong dry food. Karamihan sa mga pusa at aso ay hindi nginunguya ng maigi ang bawat butil. Nilulunok nila ito ng buo o kaya sadyang binabasag lang ng isa o dalawang kagat. Dahil dito, ang butil ay walang sapat na oras para maglinis ng ibabaw ng ngipin, lalo na malapit sa gilagid, kung saan doon madalas kumakapit ang pangunahing plaque. Ang tanging eksepsyon lamang ay ang mga espesyal na veterinary diet na sadyang ginawa para sa kalusugan ng ngipin. Ang mga butil nito ay may kakaiba, mas malaking sukat at porous na istruktura. Kailangan ng hayop na nguyain ito, at ang butil, tulad ng espongha, ay talagang nakakatanggal ng plaque. Pero ang pang-araw-araw na dry food ay hindi ganyang gumagana. Kaya ang umasa na ang regular na dry food ang magliligtas sa iyong alaga mula sa tartar ay, sa kasamaang palad, isang malaking panlilinlang sa sarili. Ngayon, talakayin naman natin ang ikalawang sikat na mito na tungkol naman sa wet food o dilatang pagkain. Madalas marinig ang katanungang, bakit magbabayad ka pa sa tubig? Mahal na luho lang yan at ang alaga mo, tataba lang dyan. Sa unang tingin, tila ka panipaniwala dahil totoo namang maraming tubig ang laman ng mga dilatang pagkain. Ngunit, isa itong napakababaw na pagtingin. Una, tulad ng napag-usapan na natin, ang mahal na tubig na ito ay mahalaga sa kalusugan ng bato, kidneys, at pag-iwas sa sakit sa urinary tract. Hindi ito simpleng dagdag lang, kundi isang mahalagang bahagi. Pangalawa, tungkol naman sa pagtaba. Sa katunayan, kabaligtaran ang totoo. Dahil sa malaking volume at mataas na moisture content nito, ang wet food ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan sa alaga kahit mas kaunti ang nakain nitong kalorya. Isipin mo,
Sa 100 gramo ng wet food, maaaring 80 or 80 kalorya lang ang laman. Samantalang sa 100 gramo ng dry food, aabot ito sa 400, 400 na kalorya. Kaya naman, ang mga dietary plan na inirerekomenda ng veterinaryo para sa pagpapapayat ay kadalasang nasa wet form. Pinahihintulutan nito ang alaga na makaramdam ng busog ng hindi sobra sa kalorya. Kaya ang maling paniniwala na nakakataba ang dilatang pagkain ay isa lang talagang mito na walang anumang batayan sa agham. Kaya napag-usapan na natin ang lahat ng pro at kontra. Tinimbang natin ang mga argumento, binuwag ang mga maling akala, at sa tingin ko, parang naipit tayo. Sa isang banda, nariyan ang dry food na maginhawa pero kulang sa tubig. Sa kabilang banda naman, ang wet food na masustansya pero mahal at maselan asikasuhin. Parang wala talagang perpektong solusyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi naman pala kayo kailangang mamili? Paano kung may paraan para makuha ang pinakamaganda mula sa dalawang klase at makabuo ng perpektong diet para sa inyong alaga? Dito na ngayon papasok ang ikatlo at marahil ang pinakamatalinong diskarte. Ito ang mixed feeding. Ang estratehiyang ito ay nagiging gold standard para sa maraming bihasang pet owner at mga progresibong veterinaryo. Ang konsepto nito ay napakasimple. Ang basehan ng kanilang diet ay kalidad na dry food. Maaari itong nakalagay sa kanilang bowl at malayang kainin ng inyong alaga kahit kailan ito gusto. At nung 1 o 2 beses sa isang araw, halimbawa, tuwing umaga at gabi, binibigyan ninyo siya ng isang tunay na munting handaan, isang porsyon ng masarap at mabangong wet food. Sa ganitong paraan, parang 2 ibon ang natamaan ninyo sa isang bato. Napapanatili ninyo ang kaginhawaan at pagiging matipid ng dry food habang sinisigurado naman ang sapat na hydration at iba't ibang lasa para sa inyong alaga sa pamamagitan ng wet food. Ito ang perpektong balance na nagbibigay ng kalusugan sa inyong alaga at kapayapaan ng isip naman sa inyo. Mahalagang maintindihan na ang pusa at aso ay magkaiba ang pangangailangan sa pagkain. Ang kanilang nutritional needs ay lubos na magkaiba at ito ang direktang batayan sa pagpili ng kanilang kakainin. Ang mga pusa ay tinatawag na obligate carnivores o mga istriktong karniboro. Ibig sabihin, ang kanilang katawan ay hindi lang gusto, kundi lubos na nangangailangan ng protina mula sa hayop. Maraming amino acids tulad ng taurine ay makukuha lang nila mula sa karne. Ang kanilang sistema ng panunaw ay hindi gaanong angkop sa pagtunaw ng carbohydrates. Kaya naman, para sa mga pusa, ang wet food na may mataas na nilalaman ng tubig at protina ay halos perpektong pagpipilian. Lalo na dahil sa kanilang pagiging madaling magkaroon ng sakit sa bato. Para sa pusa, ang halo-halong pagkain, wet at dry or purong wet food ay halos palaging ang pinakamainam na opsyon. Ang mga aso naman ay facultative carnivores o gaya ng sabi ng ilang siyentipiko, mga omnivores na may pagkiling sa pagkain ng karne. Sa libu-libong taong pakikipamuhay sa tao, ang kanilang sistema ng panunaw ay umangkop na para tumunaw ng tiyak na dami ng pagkaing halaman at carbohydrates. Kaya, mas mahusay na natutunaw ng mga aso kaysa sa mga pusa ang dry food na may katamtamang dami ng butil o cereals. Siyempre, ang pangunahing bahagi pa rin ng kanilang dieta ay dapat karne, ngunit hindi kasing istrikto ang kanilang pangangailangan. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalaga. Higit sa uri ng pagkain, tuyuman o basa, isa lang ang dapat nating bigyang pansin, ang komposisyon nito. Maaaring bilhin mo ang pinakamahal at pinakapromosyong wet food, ngunit
Kung gawa naman ito sa mababang kalidad na subproducts, artipisyal na pangkulay at pampalasa, maliit lang ang pakinabang nito. Sa kabilang banda naman, ang dekalidad na dry food mula sa mapagkakatiwalaang manufacturer na ang pangunahing sangkap ay dehydrated meat at hindi mais ay magiging napakagandang pagpipilian. Ang tunay na kapangyarihan ng isang pet owner ay hindi sa bulag na paniniwala sa advertisement kundi sa kakayahang basahin at unawain ang etiketa. Matutong suriin ang mga sangkap. Palaging dapat nasa unang pwesto sa listahan ang pinagmulan ng animal protein tulad ng dehydrated meat ng manok, sariwang salmon, o lamb meal. Iwasan ang malalabong description tulad ng meat and subproducts o cereals na nasa unahan ng listahan. Bigyang pansin din ang porsyento ng protina, taba at carbohydrates. Humanap ng pagkain na may malinaw at transparent na komposisyon, na may dagdag na benepisyong nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, vitamina at mineral. Dahil dito, sa maliliit na letra sa likod ng pakete, nakatago ang buong katotohanan tungkol sa kalidad ng produkto. Hindi rin dapat kalimutan na nagbabago ang pangangailangan ng ating mga alaga sa bawat yugto ng kanilang buhay. Ang perpektong pagkain para sa isang mapaglarong kuting o tuta ay hindi akma para sa isang matanda at mahinahon ng hayop. Para sa mga paslit, kailangan nila ng pagkain na mataas sa protina, taba at kalorya para sa aktibo nilang paglaki at pag-unlad. Mahalaga rin ang calcium para sa matitibay na buto at DHA para sa malusog na utak. Para naman sa mga adultong alaga na aktibo, kailangan nila ng balanseng nutrisyon upang mapanatili ang kanilang enerhiya at masa ng kalamnan. Ngunit para sa mga senior na alaga na bumabagal na ang metabolismo at nababawasan ng aktibidad, kailangan nila ng pagkain na mas mababa sa kalorya upang maiwasan ang pagbigat. Dapat ding may sangkap ang kanilang pagkain para sa suporta ng mga kasukasuan tulad ng chondroitin at glucosamine at antioxidants para pabagalin ang proseso ng pagtanda. Kaya naman, ang pagpili ng pagkain ay dapat laging nakabatay sa eksaktong edad at yugto ng buhay ng inyong alaga. Hindi basta-basta lang gumagawa ang mga manufacturer ng iba't ibang linya ng produkto tulad ng para sa kuting, para sa adultong pusa, o para sa senior na aso. Hindi ito diskarte sa marketing lamang, kundi pagtugon sa aktwal na pangangailangan ng kanilang katawan. At sa huli, ang pinakamahalagang punto, pagdating sa usapin ng pagkain ng alaga, may iisa lang talagang eksperto na dapat mong pagkatiwalaan ng buo. Hindi ito isang sikat na vlogger, hindi consultant sa pet shop, at lalong hindi ang mismong gumagawa ng pagkain, kundi ang iyong veterinaryo. Siya lang ang nakakaalam ng buong kalagayan ng kalusugan ng iyong alaga. Nakikita niya ang resulta ng mga test, alam niya ang tungkol sa anumang chronic na sakit o predisposisyon nito. Baka may nakatagong problema sa bato ang iyong pusa at bawal na bawal sa kanya ang dry food. O kaya naman, may allergy sa manok ang iyong aso at kailangan niya ng espesyal na dieta. Bago ka gumawa ng pinal na desisyon tungkol sa uri ng pagkain, siguraduhin mong kumonsulta muna sa iyong veterinaryo. Tutulungan ka niya no makapili hindi lang ng magandang pagkain, kundi iyong pinakaangkop para sa iyong kakaiba at walang katulad na alaga. Isinasaalang-alang ang lahat ng individual nitong pangangailangan. Ang payong ito ang pinakamahalaga at makakatulong ito para makatipid ka hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa kalusugan ng iyong mahal na alaga. At narito na tayo sa pinakamahalagang punto, ang siyentipikong kasagutan na ipinangako natin. Matapos ang lahat ng pagtatalo,
pagsusuri sa mga myths at facts. Baka pakiramdam ninyo, lalo lang kayong naguluhan. Pero sa totoo lang, dumating tayo sa isang nakakagulat na simpleng konklusyon. Handa na ba kayo? Ang pinakamalaking pagkakamali sa debate ng dry versus wet ay ang mismong debate. Aba, sorpresa! Ayon sa agham at modernong nutrisyon, ang anyo ng pagkain, tuyuman o basa, ay pangalawa lamang. Ang pinakaimportante ay ang kalidad ng mga sangkap at ang balance ng nutrients. Ang dekalidad na dry food na may tamang ingredients ay mas hihigit ng libu-libong beses kaysa sa murang dilatang pagkain na gawa sa offal at pampalapot. Sa kabilang banda, ang isang kumpletong wet food na mayaman sa karne ay mas makabubuti kaysa sa dry food na puro butil at pangkulay. Ang tunay na kalaban ay hindi ang basa o kawalan nito. Ang tunay na kalaban ay ang hindi dekalidad at unbalanced na formulasyon. Ang diskusyon ay hindi dapat tungkol sa anyo, kundi sa nilalaman o nutritional value nito. Kaya, ano ang konklusyon? Walang iisang pinakamahusay na pagkain para sa lahat. Ang pinakamahusay na pagkain ay ang nababagay sa iyong alaga, isinasaalang-alang ang edad, lahi, kalusugan, at maging ang personal nitong preference. Kadalasan, ang pinakamagandang solusyon ay ang kombinasyon ng dalawang uri. Halimbawa, dry food bilang base ng kanilang dieta at wet food naman bilang masarap at nakakatulong na dagdag para sa hydration. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana mas madali na ngayon at mas maging matalino ang pagpili ninyo ng pagkain para sa inyong alaga. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong kaalaman at diskusyon. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Anong klasing pagkain ang ibinibigay ninyo sa inyong alaga at bakit yon ang napili ninyo? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin